Job hunting in Canada nowadays is more challenging compared to truck driving training. Sarap talaga magkapi kabayan. Welcome back po ulit sa ating mga solid subscriber. At kung ikaw bago ka palang kabayan, curious ka, nakita mo yung thumbnail, please consider to subscribe sa ating channel. Well, ako nga pala si Dads Info TV, mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Ngayon po ay Biyernes, Good Friday, okay? Biyernes Santo. So, mahaba-haba po ang ating bakasyon. Friday, Saturday, hindi na ako papasok, alanganin, sandwich Tapos Sunday, so 3 araw yung pahinga natin, Well, kabayan, magbibigay lang po ako ng update patungkol sa aking current situation, lalo-lalo na kung ikaw ay isang temporary foreign workers na nandito na sa Canada o nagbabalak palang pumunta sa Canada through temporary foreign program pathway. Medyo pag-isipan mo kabayan kasi medyo tagilid yung pathway na yan, So sana may mapulot ka na aral o tips man lang sa video na ito dahil magbibigay nga puli ako ng update, okay? Dito po sa aming sitwasyon dito sa Canada. Lalo na kung ikaw ay isang temporary foreign workers na ang isang paa ay nasa bangin na. Well, kabayan, August 2025 po mag-expire na aking work permit. 4 months na lang kabayan, mag-expire na ang aking work permit dito sa Canada. Marami po mga uncertainties, mga walang kasiguraduhan, walang tiyak kung ano ang aking pupuntahan. Okay? So ito na nga po, 4 months Pinilit ko po, ginawa ko po ang aking makakaya, siguro hindi pa sapat, isasagad ko pa. Ayan medyo namuti na nga yung buhok ko Marami ng kulay gray, kulay puti, sa stress. Well, kabayan, napakahirap po ngayon ang sitwasyon namin. Napakahirap po ng kalagayan. Okay? Lalong-lalo na kung mag-a-apply ng trabaho. Mag-shift ka ng ibang career, kagaya ko. Nag-training po ako ng truck driving. 6 weeks po yun. Nakakuha ako ng license. Lisensyado na po ako. Salamat sa Diyos dahil nakapasa tayo sa road test. Ngunit, may panibagong challenge na naman kabayan. Job hunting is more challenging nowadays in Canada. Lalong-lalo na, wala tayong experience. Okay? Yan ang pinaka-importante. Lahat po ng mga job site, halos in-applyan ko na. Meron namang nagre-reply. Ang iba, hindi nagsusupport na LAMIA, walang ready na LMIA. Alam naman natin, pag temporary foreign workers, kailangan ng LMIA, Labor Market Impact Assessment. Dahil nga mahirap o dahil nga sa sitwasyon ngayon, lalo na mayroong tariff war against US. So, ang mga employer ay medyo, naghihigpit ng sinturon. Alam naman natin na ang LMIA ay mahal. Okay? Yung iba, hindi willing mag-sponsor, ayaw magbigay nila LMIA kasi nga ako, isang temporary foreign workers, close permit, ay ibig sabihin, okay, ang aking permit ay hindi open. Close lang para sa isang employer. Yun ang mahirap, Mahirap para sa mga employer na mag-hire na kagaya ko na isang close work permit. Okay? Lahat, aros, gabi-gabi ako nag-search sa job bank. Maraming mga opening, Pero yun nga lang, experience is an asset. Ika nga dun sa website. Bibihira lang yung mga hiring dun sa job site o dun sa job bank na no experience is required. Bibihira lang. So kahit may experience ay pinili ko pa rin mag-submit. Okay? Kagaya ng sinabi ko, dahil nga hindi ako open work permit, kaya isa yun sa mga
challenging kapag hindi ka open work permit kung hawak mo ay isang LMIA closed working permit. Isa yun sa mga dahilan kabayan kung bakit mahirap maghanap ng trabaho dito sa Canada kapag ikaw ay under ng LMIA closed work permit. Okay? Bukod sa mahal na para sa employer, okay? Naghihigpit pa sila ng sinturo ngayon. Dahil nga sa US-Canada tariff war. Okay? At pangalawa, sa mga challenging ay yung nabanggit ko kanina na experience is required. Dahil nga bago pa lang ako, wala pa akong experience bukod doon sa training na 6 months. Kasi kapag mag-apply ka ng o magti-training ka ng truck driving, ay dadaan ka sa 6 weeks MELT. Ano ba yung MELT? MELT. Mandatory Entry Level Training or MELT ang tawag doon. Kasama na doon yung air brake, lahat basta related sa trucking. Okay? Mula doon sa inspection, pati sa mga rules and regulation, lahat yung pag-aaralan mo. Ngunit, hindi sapat. Kasi nga, yung mga karamihan sa mga trucking industry ay naghahanap ng experience. Ang tanong ko naman, paano kami ang tanong ko naman sa akin sarili, paano ako magkakaroon ng experience kung ayaw nyo ako i-hire? Well, kabayan, yun ang katotohanan. May nagre-reply, bihira, kukunti, ang tinatanong, may US visa ka ba? Sabi ko nga, dahil temporary pa lang ako, wala po akong US visa. Isa yun sa hinahanap nila. Kasi, siguro, maaari kayo lang i-training. Yung iba kasi, mayroong training program. Yung iba, wala. Sabak ka agad, cross-border, puntang US. Yun ang mahirap. At bukod doon, mahirap para sa akin na magsimula from, andun kasi ako sa sa warehouse receiving section, tapos pupunta ka sa trucking industry kapag wala kang backer. Wala kang kakilala. Yun ang isa sa pinakamahirap. Dito sa Canada, marami mga Pilipino mga kaubayan natin. Mga nasa trucking industry. Nakikita ko sa vlog, sa Facebook. Ngunit, ilan na sa kanila ang handang tumulong. May nakausap ako sa New Brunswick. Inshallah, mayroong positive response mula sa employer kasi nakausap ko na yung parang right hand ng siya yung nag-i-screening. Siya yung right hand ng nag-i-interview, Nakausap ko na first week of April, pero wala pang response until now. So konting follow-up na lang siguro. So inshallah, may awa ang Diyos, kaka-receive din tayo ng positive response. So kaya nang sinabi ko, isa sa pinakamahirap ngayon nag-apply trabaho sa mga kagaya ko na no experience at naka-LMIA closed work permit pa. Siguro kapag ka-PR na ako, mataas ang chance kasi nga hindi na mataas ang cost hiring. Siyempre kasama yun sa cost operation ng isang employer pag-hire kasi ang LMIA palang kabayan ay medyo mahal yan. May kamahalan po yan. LMIA, pagkatapos work permit, which is matagal na proseso yung LMIA. Halos 5 months po yan. Unless kung may ready na sila, naka-apply na sila, ipifill na lang yung pangalan ko doon. So, mas madali yun. Pangatlong advice ko o pangatlong update ko patungkol nga sa aking estado dito sa Canada, yung para ma-maintain yung estado ko kasi 4 na lang na buwan nang nalalabi, mag-expire na, babay Canada na. Okay? May inaasahan sana akong yung RCIP. Ano ba yung RCIP? Rural Community Immigration Program sa ibang province
na nakasama dito ay nagbukas na. Sa Timmins, Toronto, Ontario, malapit lang yan dito sa Sudbury siguro. 50 kilometers ang layo lang siguro. Ay nagbukas na. Ngunit, wala ho doon yung field ko ngayon, yung current work ko ngayon na nasa sales industry, nasa retail, wala ho doon. Kaya yung inasahan ko sa RCEP dito sa Sudbury, which is magbubukas ngayong late spring, Rural Community Immigration Program para sa permanent residence pathway, sana ay uncertain pa. Malabo. Kasi wala pang kasiguraduhan kung kasama yung retail industry. Kung kasama yung employer ko na maging designated, kasi kailangan maging designated muna yung employer. At meron pa akong nababalitaan na masamang balita. Diyos ko po. Ang aming store ay balak na ibenta ng aming employer. Ay, nako. Parami ng problema, Kasi gusto ng employer na lumipat sa ibang lugar, which is dun sa Toronto, na mas malapit sa kanyang mga kamag-anak. Kasi dito, from Sudbury to Toronto, more or less 5 hours ata, which is naintindihan ko naman. So, yun na nga. RCIP ay walang kasiguraduhan kung mapasama ang retail industry, tapos balak pa ibenta ng may-ari. Alam ko may bibili naman yan, pero siyempre, mag-uumpisa ulit tayo, So, yun ang isa sa mga challenge na pinagdadaanan namin ng mga temporary foreign national workers dito sa Canada. Grabe, Tapos, kinausap ko pa yung aking HR na medyo walang konkretong plano, walang konkretong sagot patungkol nga sa aking work permit renewal, extension. Kasi kapag alam mo naman yung kapag interesado, di ba? Andun yung willingness, eagerness. Oh, sige, kung bahala dyan, ganyan. Walang mag-alala. Kung may assurance ba? Last January, sinabi ko na sa kanila, 8 months pa lang bago mag-expire, ang aking work permit. This is the right time kung gusto nyo akong kinausap po yung HR. Kasi nga, mababa pa doon yung nung unemployment rate nasa 4.8. Ngayon nasa 5.8 na. Hanggang April to July, 5.8 dito sa Canada o Sudbury. So yun. Kaya wala tayong ibang pupuntahan kundi sa Diyos lamang. Okay? So, may tiwala naman ako sa Diyos. Mataas ang aking pagtitiwala. Mahirap kapag wala kang sasandalan. No? At least, nandiyan yung Diyos natin na sasandalan natin sa tuwing may problema, bukod dun sa pamilya. Kasi kapag wala tayong faith, ay naku, may stress ka lang. Bahala na kung anong balak ng Diyos, may tiwala naman tayo. Dinala niya tayo dito, I'm sure, hindi tayo pababayaan. Kasi God is a good provider. So yun nga ang update kabayan, 4 months na lang ang nalalabi sa aking work permit. Marami mga uncertainties na walang katiyakan kung paano ma-maintain yung status natin dito sa Canada.
Pero laban lang habang nandito pa. Ay, nako. O siya, ako'y magpapaalam muna. At kung meron kang kakilala kabayan nga pala, ano? Meron kang kakilala na nag-hire ng truck driver dito sa Canada, ay paki-comment lang sa comment section kabayan. At kung meron kang gustong i-suggest o yung mga advice para sa akin, I am willing kabayan to listen. Binabasa ko lahat ng mga yung mga comments nyo. At saka syempre, ginagalang ko yan kung ano yung mga comments nyo, sinusunod ko. Okay? So, ako'y magpapaalam muna. This is Dads from Dads Info TV mula po rito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.